Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong anticipating, no? Yung antisipasyon ng pagdating ng Prime Minister ng Japan na walang iba kundi si Prime Minister Fumio Kishida sa ating bansang Pilipinas. So probably nandyan na yan, November 3rd hanggang November 4th po siya dyan. So makikipag-meeting siya sa ating rockstar na presidente na si BBM at also mukhang ang antisipasyon din ay magsasalita siya sa joint session ng Kongreso. Mukhang tuwang-tuwa diyan yung dalawang leader ng Congress no? Si House Speaker Martin Romualdez, meron po siyang statement at ganun din si Mig Zubiri. Mukhang anticipated po talaga. They wanna know what will be the good Prime Minister Kishida will say about na parang parang the enemy of my enemy is my friend. Ayun lang po yung masasabi ko mga kababayan. So pero sa kanyang pagdalaw sa ating bansa, meron pong isang bansa na parang baby crying. Cry baby po. Mamaya sasabihin natin, no? Eto, unahin muna natin yung pagdating ni Japanese PM Kishida. Sa politiko po. Japanese Prime Minister Kishida to arrive in Manila on November 3rd. Andyan na po siguro yan ngayon, no? Official visit po yan. In a news release, the Department of Foreign Affairs said the President Ferdinand Marcos Jr. will officially welcome Japanese Prime Minister Fumio Kishida during a ceremony in Malacanang on Thursday. The two leaders will hold a bilateral meeting to discuss areas of mutual concern such as political, security, economic, and development cooperation, as well as people-to-people ties. Kishida and Marcos are also expected to exchange views on regional and international issues and reaffirm the excellent, remember that word, excellent relations between the Philippines and Japan. So ang ganda po ng ating relasyon sa Japan kasi hindi naman sila nakikialam sa ating exclusive economic zone. Siguro kung gusto man nilang pumunta dyan, papayagan naman sila, humingi lang sila ng permiso. Kinikilala ng Japan yung ating sovereign rights sa ating West Philippine Sea. That's why binubuli ba tayo ng Japan? Di na. Yung history, his history part yun. We should have to move on, but we will never forget. Pero nga, ang ganda ng relasyon natin dito, base na rin sa pagkakasulat ng balitang ito. As of this time, habang binablog natin ito, malamang papunta na po dyan ng Prime Minister o di kaya nagkita na sila ni Pangulong Bongbong Marcos. So, idadagdag lang natin ito sa balita ng CNN. Malacanang, Marcos, Japan PM to tackle West Philippine Sea issue. So, idadagdag din nila yan. Among the specific issues to be discussed are the West Philippine Sea, trade and investment, and Japan's official development assistance o yung ODA. They will also exchange views on major regional, international, and United Nations issues affecting the region and the world. Ayan. Okay? Ngayon, mga kababayan, no? Part po ng balita nito ng CNN kinuha nila sa Kyoto News. So, nakita po natin yan dito po sa isang website na NHK World Japan, no? Meron po ditong video, hindi ko naman po maisama ito kasi baka wala po tayong pahintulot, pero ipaparinig ko na lang sa inyo yung audio. Ang title po nito is Kishida aims to strengthen security. Diba sabi ng CNN, Japan's official development assistance. Developments meaning economic, infrastructure, no? Agriculture, people-to-people ties. Pero ito, may isa pa pong tinutukoy dito, yung kanyang, parang ano ba to? Senior political commentator, Matsuda Tsuyoshi. Kung ano po yung
mga iba pang mga layunin ni Japan Prime Minister Kishida, no? Kishida aims to strengthen security ties with the Philippines. Ito po, no, panoorin po natin. Now, Japanese Prime Minister Kishida Fumio will visit the Philippines and Malaysia starting Friday. During his 3-day trip, Kishida is expected to finalize a security pact with Manila. The trip comes amid rising tensions with China in the region. And for more on this, we're joined by NHK World's senior political commentator, Masuda Tsuyoshi. So, Tsuyoshi, what is Kishida hoping to achieve through his trip? Well, Kishida is looking to boost security ties and enhance the military capabilities of ASEAN member countries. Specifically, like-minded countries that share the same goal, deterring China's growing influence in the region. Kishida's government is planning to provide Manila with new defense equipment, including maritime surveillance radar, under its Official Security Assistance Framework, or OSA, which was launched in April. This deal with Manila will be the very first application of the OSA. This, however, could encourage more military expansion and increase tensions in an already volatile region. So, in that region, what kind of aggression are we seeing? Much of it is focused around maritime activity in the South China Sea, where China appears to be asserting its presence. Late last month, a military transport vessel belonging to the Philippines collided with Chinese Coast Guard ships. Both countries accused each other of dangerous and irresponsible behavior. So again, through enhanced security ties, Japan is hoping to counter some of this aggression from China. Okay, so what else are we expecting from Kishida's visit to the Philippines? Kishida is expected to negotiate an agreement with the Philippines that would allow for joint training in the Indo-Pacific. Japan is already in a reciprocal access agreement, or RAA, with Australia and the UK. This would be Japan's first such pact with an ASEAN member. If ratified, the Philippines would become a so-called quasi-ally, along with the UK and Australia. So ultimately, it is another important step for Japan to ensure the balance of power in the region and further strengthen deterrence against China. Okay, thank you, Tsuyoshi. My pleasure. So yan po, no, mga kababayan, sabi ko sa inyo kayo na video, sorry naman. Hindi po ma-download yung video, saka wala tayong pahintulot Yun na lang audio. Pero sinasabi po nung kanilang political expert dito na si Tsuyoshi, so Mr. Tsuyoshi, tama po ba, na security ties, no? Kung mararatify nga yung ating agreement with Japan sa military, magiging quasi daw, magiging part tayo nung apat na nasyon, no, tatlong nasyon, Australia, US at Japan, kasali ang Pilipinas sa RAA, no? Kung ano man yung sinasabi niyang RAA, nakalimutan ko po. Pero one of the reason is to Japan be a mitigating factor to balance the power diyan po sa South China Sea, kasi itong bullying China, no, talagang sinasabi niya asserting its dominance, its power on the South China Sea. So hopefully with the help or with the aid of Japan, no, medyo maano na yung pagiging bully ng China, makikita niya na sino ba kakampi ko, di po ba? Wala, o baka merong isa o dalawa lang. Kaso ang kalaban mo mahigit sa 10, o di ma-overwhelm ka naman, di ba? Magagaling pa ang Pinoy. So hindi lang ODA, no, yung development assistance, kundi OSA din, security assistance. Palalakasin ang ating security ties sa Japan. Actually, yung previous vlog natin, sila nga po ay magbibigay ng libreng patrol boats at trader system.
At yun nga po mga kababayan, ano, nakabasa po ako ng article na pina-finalize na lang po itong military ties natin o yung security between our country and Japan. So hopefully, no, ito bago umalis ang Prime Minister ng Japan Kishida, nagkapirmahan na po niyan, no. Hopefully sana hindi po yan baliwalain ng mga susunod na administrasyon. Okay? So now, sinasabi ko sa inyo na very excited po ang mga leaders ng Congress, the likes of Speaker Martin Romualdez and itong sila Subiri, no? Unahin po natin yung quote card, galing mismo yan po sa Facebook page ni Senate President Subiri. Ito po. We are profoundly grateful that the good Prime Minister Kishida Fumio accepted a request for him to address Congress when he visits, proving that the parliamentary relationship between the Philippines and Japan is very, very strong. Yung kaninang sulat sa sa politiko, excellent relationship. Dito naman, dinoble pa yung very, o parang excellent na rin. Di ba? Congress will convene joint session for Japan Prime Minister address. Yun nga po, I believe Sabado po sa ating bansa, no? Kasi itong November 3rd sa ating bansa, silang dalawa po ni presidente ang mag-uusap. They will talk about that, bilateral relations, development assistance, and security assistance. Hindi lang sa development, sa infrastructure o whatever have you, kundi sa security na rin para ating mapalakas ang ating presensya din sa ating West Philippine Sea. Kasi mahirap po dominate ng isang bansa lang yan. Di po ba? Talagang ito ring Japan, syempre meron din silang say dyan kasi nandyan din sila sa South China Sea, nasa eastern nga sila di ba? Kung hahayaan lang nating ibuli tayo ng ibuli, parang tayo lang ang binubuli ng China no? Kaya mamaya sasabihin ko sa inyo, no, bakit sila crybaby, no? Eto po, yung sinabi naman ni Speaker Martin Romualdez, yung statement niya, napakahaba naman nito. We warmly welcome His Excellency Fumio Kishida, Prime Minister of Japan, on his significant official visit to our country on November 3rd and 4th this year. It is with great anticipation that we look forward to his address to the Congress of the Republic of the Philippines in special joint session on November 4th, 2023 at 11 a.m. in the morning. So it will be 8 p.m. Bukas. Mamaya dito. Tama po ba? Hindi, bukas. So hindi ko na po babasahin lahat yan. So these two leaders ng Congress, they are so anticipating about this. No, mukhang excited sila, mukhang they're smelling something na lalong-lalo na sa itong OSA na lang di ba? Yung patrol boat sa radars o kung ano pa ang pwedeng maibigay na assistance sa atin ng Japan, di ba? Eto pa po, sabi ko sa inyo sa Manila Bulletin, Subiri wants Japan to take over failed big tickets projects of China in Philippines. Bakit ganyan po ang sinasabi ni Mig Subiri? Kasi fed up na rin siya sa inuugali ng China no? Aside from being binubuli tayo, no? Hindi pa marunong tumupad sa usapin. Biruin nyo, tinenga. Panoorin nyo yung last video natin. 'Di ba? Sabi ni Villanueva, 5 or 6 na projects itinenga ng China, no? Hindi binibigyan ng pondo. Nagkapirmahan na 'yon Tinenga nila. Kumbaga, meron nang sinimulan pero hindi pa tapos lahat ang bayaran. Kasi nga isa sa mga nila yung West Philippine Sea. 'Di ba? Parang binablockmail tayo. Kailangan tayo, sunod-sunuran tayo sa kanila pagdating sa West Philippine Sea. Para ponduhan yun. Blackmailing yun. Ibig sabihin, may kontrata ka na If you are man enough, no, meron kang prinsipyo, man of honor ka, i-honor mo yung pinirmahan mo regardless of what's going on. Hindi po Hindi po ba? Hindi marunong tumupad sa usapan. Mga mambubudol. Di po ba? Tama mali. Ito ang sabi ni Subiri. Kung pwede, take over na lang yung mga failed big tickets project ninyo. At ang sabi ni Villanueva,
ito daw pong, hindi ko alam sa mga economists yung mga sa accountant dyan. Ano bang mas maganda? Mababang interest pero mahabang panahon ng pagbabayad? O malaking interest, maikling panahon ng pagbabayad? Kayo po, no? Hindi naman po ako mahusay sa ganyan. So ano sa palagay ninyo ang dapat nating piliin doon? Ulitin ko, mababang interest pero mahabang panahon ng pagbabayad. Malaki ang interest pero maiksing panahon ng pagbabayad. Yung una ay Japan. Yung huli ay China. O, saan po kayo doon? Pero si Subiri, sabi niya, pwede bang i-take over nyo na lang Japan? O, ito po. Ha? If Senate President Juan Miguel Subiri would have his way, he would let Japan take over the major infrastructure projects in the Philippines that were supposed to be funded by China. The Senate chief made these remarks ahead of the Japanese Prime Minister Fumio Kishida visit to the Philippines, where he will address the Congress during a joint session. Asked what he wanted to hear during Kishida's speech, Subiri answered, "Push for RAA." O ito pala ibig sabihin ng RAA, nakalimutan ko kanina yung sinasabi ng political analyst dun sa video, no? Reciprocal Access Agreement with the Philippines to allow both our troops trained in Japan and the Philippines for better cooperation and interoperability. Parang ano to, yung sa mga US, yung anong tawag doon? Balikatan? Ganyan. Parang ganun din. Balikatan pero sa mga Japanese soldiers. Pero sa Japanese naman, i-allow nila tayo doon sa group nila ng Australia, US, Japan, and Philippines. 4 po yung mga elite yan. No? Magaganda yan. At least tayo, masasanay tayo sa mga modern technology ng warfare. Di po ba? And hopefully, and possible loans to take over the failed projects of the Chinese government. Let Japan handle these projects. Yan. Saan pa tayo tatakbo? Diyan sa Japan, sabi nga nila, yan, at least paano, kung nagbitaw ng salita, may pinirmahang kontrara, they will honor it. Otherwise, kahihiyan po sa kanila yan. At alam nyo naman, pag may kahihiyan sa kanila, ano ginagawa nila? Alam nyo na siguro yun, di ba? Ito po yung mga projects, sasabihin lang natin. The Mindanao Railway, the Subic-Clark Railway, sa Subic, agad dyan ako and the Bicol Express Line, also known as the South Long Haul Project. Ayun po, di po ba? Ganda yan. Hopefully, sana, maipresenta po yan ni PM Kishida sa kanyang mga kababayan, mga malalaking businessman. At alam ko nga po, naisama ko rin to sa vlog ko yung ambassador nila sa atin, they're looking for more infra projects. No? More. Yun nga lang, ang nirereklamo nila is about the value added tax. Ano pa ba yun? Saka yung pagdudu ng business, yung parang, yung restriction ng yung sa pagkakaroon ng negosyo sa Pilipinas. Yung sinasabi nating 60-40, yung sa economic provision sa Constitution. Di po ba? Now, after all of this, no, eto po, meron pong crybaby. Yung bansang nambubuli sa atin, siya pa ang umiiyak ngayon. No? Nagre-reklamo. Mukhang feeling niya, pressured na siya. No? Nag-iiyak na siya. Alam niyo yung bully na nagpapaawa, ikaw na nga yung nananakit, ikaw na nga ang nambubuli, ikaw na nga yung bida, papansin. Ikaw pa ngayon yung feeling kawawa, pa-victim effect mga kababayan. Bakit? Sino kakampi niya? Ha? Di ba? Sabi nga ni Tatay Jackford ang liit-liit na bansa ng Japan, pero hindi nyo ang liit-liit na bansa ng Taiwan, hindi niya matsakop. Ang Pilipinas, ang liit din na bansa, di ba? Number 2 yata ang China sa pinakamalaking bansa sa buong mundo. Pero yung isang maliit lang na island dyan sa eastern side nila, hindi nila masakop. Hindi nila ma-take over. Ang Japan, papalagang kanyan. Di ba? Ang liliit lang nating nasyon, pero wala. Ang Vietnam, talo US, di ba? Evident po yun. History. Talo US doon, nag-give up ang US. Loss of lives, ang dami. Lit din yan. Pag nagsama-sama ang maliliit,
They become more giants than you. 'Di ba? They become more stronger because ang resolve niyan is to fight till the end. Walang aatras like the Captain Conrado Yap and the fellow commanders and the fellow heroic brave soldiers of ours. Oh, di po ba? Ngayon itong China, nakita niya, bakit puro Pilipinas? Ang kumakampi, walang kumakampi sa akin. Bakit? Sino bang kakampi ko dito? Yung North Korea? Ang dami ko nang sinuhulang bansa ng pira, ng mga projects, pero walang kumakampi sa akin. Bakit puro Philippines? Oh, anong meron sa Philippines? Marami ba silang buko at durian at saging? Anong merong karisma meron sa Philippines? Why Philippines? Why not China? Kasi po, bully kayo. Oh, di po ba? Gago kayo eh. Gusto nyong suluhin yung South China Sea. Kung marunong lang kayong mag-abide sa international ruling, 200 lang naman yung binigay sa aming exclusive economic zone eh. Ang layo-layo nyo, 900 nautical miles. Ang laki ng dagat nyo, 900 nautical miles. Ang laki yung sa amin, ganun lang. Gusto nyo pa rin angkinin? Greed nga kayo, greedy. Diba? Sa bagay, di po kayo naniniwala sa Diyos, kaya hindi nyo alam ang sinasabi sa Biblia. Kasi komunista kayo. O ngayon, piling paawa kayo pag merong mga countries na sumaside sa amin because these countries knows how to abide, how to adhere to the international laws and ruling. Yung nadesisyonan na. Di po ba? At huwag kayong magsasabi dyan na, bakit? Mas maniniwala pa ba kami sa iyo, Simply Talkies, kaysa dun sa mga kapwa natin Pilipino na may mga expert master's degree pa, PhD degree pa about the nabasa ko kanina, Doctor of the Law of the Sea. Meron ba nun? Ano ka? Si King Triton? Ano ka? Saan ka nag-aral? Sa school ni Ariel? O ni Aquaman? Tangang putya. Doctorate Law of the Sea daw. Ang galing naman, animal din yun, paniniwalaan pa daw yung mga pro-China, lalo na si Bayot. Mas magaling daw. Explain mo muna sa amin, maigi, bakit hindi kailangan nating i-honor yung 2016 arbitral ruling? Ano yung nakasaad doon? Doon sa ruling na yon na hindi pwedeng ipaitupad ito. Dapat may clause kang mabasa sa amin doon na this ruling it cannot be enforced. O, ganon. Di ba? Di useless pa yun kung hindi pwedeng i-enforce, hindi pwedeng ipatupad. O, sige, depensa nyo yun. Paliwanag nyo sa amin. If you explain that properly to me, with the concrete evidences why that piece of paper, the legal paper, cannot be used to enforce it on our West Philippine Sea, paniniwalaan ko kayo. Tutulungan ko pa kayo. Pero so far, wala po. Puro na lang sinasabi, historical right. It was debunked, it was put into trash by that international court. Sinabi po doon na yung historical rights nyo, historical claim, does not abide with the ruling. Iba po na eh. Kasi when you join that body, you adhere to the laws, you adhere to the rules and regulations and policy that is written by those body. Ngayon, nung hindi convenient sa inyo ang desisyon, ayaw nyong isundin, and then you hire our fellow men, fellow Filipinos, to be your mouthpiece, to propagate this information. What? The intent of dividing us? Well, now we are becoming more and more, yung mga Filipinos na we are standing with our president. Because the president is in front of us, not on our backs. Siya ang naglilid ng way. Kaya nga matapang ang Pangulo di ba? Eto. Nung nalaman nilang si PM Kishida ng Japan ay pupunta po sa Manila, ano ang sabi nung kanilang dyaryong Global Times? Nag-iiyak po sila, cry baby. Binububuli kami. Anong magiging epekto nito? Itong visit ni PM Kishida sa ating bansa. Siyempre, stronger. Very, very strong. Sabi nga ni Subiri, sabi nung sa politiko, excellent relationship. Very, very strong ties.
in everything, no? People to people, agriculture, infrastructure, and security. And also, RRAA, tama ba? Yung sinasabi ni Subiri kanina sa balita ng Manila Bulletin. Remote access, ganon, no? Sa kanilang mga training, yung balikatan, no? Yung ating military, their military will join together to, yung parang war games, ganyan, whether in Japan or in the Philippines. Simpleng balikatan exercise. BFA, Visiting Forces Agreement with the Japanese soldiers or military. Di po ba? Kung meron tayo sa US, why not with them? Why not with Australia? Why not with our fellow Asian? No? Or non-Asian? Di ba? Friends nga tayo except sa China. Kinukonsider natin silang friends, pero they don't treat us as friends. Di ba? Ano ginagawa nyo? You treat us only friends sa pasad. Dito lang, sa harapan lang. Pagtalikod namin, no. These guys are assholes. Sasabihin sa atin, no way. Hindi ganun ng kaibigan. Sabi mong kaibigan, be true to yourself, natutulungan mo kami. Hindi ang ginagawa nyo, binababoy nyo kami sa aming exclusive economic zone. Niloloko nyo ang mga mangingisda namin. No? Tinatarantado nyo ang aming mga RORE mission. No? Hindi pwede yun. Papalagan at papalagan namin kayo. Di ba pinalagang kayo ni PBBM? Kasi, hindi kayo kayang palagan nung dating administrasyon kasi laki ninyo, di ba? Nakuha nyo lahat ang gusto ninyo. Dahil pinayagan yung mangingisda namin sa sarili naming exclusive economic zone. Ginago tayo mga kababayan. Wala nang transparency, kaya hindi natin alam ang nangyayari. Pero ngayon, ang dami na po nagsasabi na para tayong, yung may tanikala, para tayong may leash. Ang amo natin ay China. Hindi yung presidente dati. Hawak po tayo sa leeg. Biruin nyo pati sa Pogo, yung pag-hire ng mga nationals nila papuntang Pogo sa atin, ayaw nilang ipa-CI, ipa-background check. Nagagalit sila. Di ba? O ano yun? Kailangan ma-background check yung mga yan para malaman kung may mga criminal record o baka spy nyo yan. Nagagalit sila. Oh, pero they got their wish. Because what? Because lucky nila utusan nila yung dating presidente. Di po ba? Para lang makapangisda yung mga kababayan tayong mangingisda. Sa atin yung may rights tayo dun sa Baho de Mason Lake o sa parte ng Bong Spratly o sa parte ng ating West Philippine Sea. Achievement ba yun? No! Hindi ka kasi tumindig. Natakot ka na laglagan ka ng nuclear bomb? Ano sabi ng China? Lumabas ang katotohanan. Gagamitin lang namin ang aming nuclear warheads pag kami ay inatake na. In defense of them. Sa palagay mo ba, ikaw na dating Pangulo, aatakihin natin sila? All you have to do is assert our rights on that West Philippine Sea. Tulad ng ginagawa ni PBBM. Tapos sasabihan yung weak si Presidente Marcos? O sino ngayon ang weak? Mga kababayan, sino ang WEAK? Weak. Sino ang tuta? Sino ang tinalian sa leeg ng China? Pasensya naman kayo. O eto po, Global Times Tindi Kishida to embolden. Ano po ang ibig sabihin ng embolden, mga kababayan? Ang tindi namang English niyan. Maski na ako, hindi ko rin makita yan. No? Embolden means to give courage. To give confidence. Kumbaga, pinalalakas nila. Si Kishida daw, palalakasin niya, bibigyan niya namang more courage ang Manila to provoke China. Gago din to, no? Tingnan nyo yung kasinungalingan ng Global Times. This is one of their newspaper. Kita nyo yung disinformation nila? Ulitin ko, ang pagbisita daw ni Japan Prime Minister Fumio Kishida sa ating bansa ay para pa i-encourage. Sabi dyan yan ang meaning, encourage or give more confidence
to Filipino people to provoke China. Kayo ba naniniwala kayo dyan? Tayo ba ang nagpro-provoke? Tayo pa ang nag-i-instigate? No way, mga kababayan. Kaya nga crybaby sila eh. No? Tatakot na po sila. Wala pong kumakampi sa kanila. Baka isa lang na bansa ang kakampi nila, yung nandyan sa itaas ng South Korea. Kasi yan, isa din yan. No? Yung kring, kring! Di po ba? Ayan o, amid the recent tension between China and the Philippines over the South China Sea issues, Manila officially announced the upcoming visit by Japanese Prime Minister Kishida with military cooperation anticipated to be discussed during the trip. O, takot sila eh. Military anticipation, including negotiations to facilitate presence of visiting forces, surveillance coastal radar system in the Philippines, and joint drills according to media reports. O bakit? Bakit? Kayo bang masusunod? We are a sovereign country. We are a sovereign nation. No one can dictate us. I think we are smarter than you guys. Diba? Takot po sila eh. Oh. Ang pinag-uusapan dito is military cooperation. Papalakasin po tayo. Bakit? Kasi sabi nung si Air Force, retired Air Force Colonel Sobo, remember that? Yung binutata ni Tariela. How come a country that is never stronger than China can behave like a barbarians? Tandaan nyo, hindi ko kinakalimutan yun. A country never stronger. With this, isa ito, aside from our allied, long-time ally US, aside from other countries the like of Australia, the likes of India, Indonesia, Brunei, European countries siding with us. The latest is the Netherlands. Japan. Tindi rin ang technology nito. Taiwan. Kaibigan na natin, di ba? Military cooperation. Natatakot po ang China na lumakas tayo sa ating military. Why? Because they know the history. 900 against 40,000. The country that is never stronger than China won against that battle. And with the visit of the good Prime Minister of Japan, with one of the agenda is the military cooperation. Lahat na po ng nasabi natin dito. Visiting Forces Agreement, Coastal Radar, ibibigay po yan, sinabi ko yan, no, sa previous vlog ko, bibigyan tayo ng patrol boats, radar system, no, and joint drills, no, yung mga RAA access nila, remote access, no, sa Kwasay, i-include tayo ng Japan, di ba? Para po mabalance ang power. Pero takot ang China. Kasi ang kaya niya lang ibuli so far ngayon ay ang Pilipinas. Wala po akong ibang nababalitaan dito na binuli niya ang Japan. Binuli niya ang Taiwan. Binuli niya ang India. Binuli niya ang Indonesia, ang Malaysia, ang Brunei. Wala, yung mga kapitbahay natin. Ang Vietnam, pinapalagan siya. Tayo, wala lang. Puro ang ginagawa natin, diplomatic protest. Notes verbale. Kita nyo yung sinabi ko kanina, South Korea, mga Chinese illegal fishermen, nahuhuli nila, hinahabol talaga nila. Pinakita pa yan ni Mike Abe. Pero yung ang nakita ko talagang binibira ng South Korean Coast Guard ang mga Chinese fishermen na nagpasok doon sa waters nila. Talagang tinitira nila ng tubig para sakasakali hindi na po uulit. Ang ginagawa pa nga nila, sinisira pa yung mga bangka nila. Huhulihin, dadalhin doon sa South Korea. Tapos wawasakin ng mga bangka nila. O bala ulit kayong gumawa ng bangka nyo, gumastos kayo ng gumastos. Pasok ulit kayo dito, the same thing. Kaya, probably, tayo lang. Nandun sila, ang concentration nila ngayon, nandun sa ating exclusive economic zone. Kasi they cannot no longer enter the waters of these countries na merong mga technology. Tayo wala.
na pag-iwanan po tayo. Di po ba? Ang Malaysia ba, nakita nyo, nagre-reklamo sila? Ang Brunei, nagre-reklamo? Hindi, tayo lang eh. Di ba isang report, nakita may 30 militia vessels, fishing vessels nila doon sa ating exclusive economic zone? Kaya ito, they're crying, emboldening, meaning, binibigyan pa ng courage. No? Ayun ang sabi, encouraging more, no? To have more confidence to provoke China. Bakit? Sa palagay nyo, gago kami? Bakit kami magpro-provoke? Bakit kami mag-i-instigate sa inyo? Kayo nga ang nandyan eh. Kayo pang mga illegal sa aming exclusive economic zone, sa aming West Philippine Sea, kayo pang makakapalang muka. At sino kayo? No? Para magsalita ng ganito, nadadalawin lang kami ng isa sa mga alay namin. Kayo kasi wala kayong alay. Hindi kayo magkakaroon ng alay kung hindi nyo supalpalin ang kwarta ninyo. Di ba? At iyak-iyak sila mga kababayan. Ha? Hindi ko na po babasahin lahat ito. Ito lang sabi dyan. Military cooperation anticipated to be discussed during the trip. Ang sabi pa dito, ha? They warned that to embolden the Philippines is provoking China through military cooperation will further aggravate tension and harms regional stability. Are you that freaking stupid? Yung nagbalita nito? Where did you get that facts? Is that a fact? Or you just F-U-C-K? Hindi po F-A-C-T. Kundi ang alam nila, F-U-C-K. Go fuck yourself, right? Sorry naman po sa word, no? Pasensya na. Pero sa palagay nyo ba, we will do this? Gagawin yan ni PM Kishida? So what kung meron tayong magkaroon ng military cooperation sa kanila? Palakasin natin. Kasi nga pag lumakas tayo, we will become more stronger than China. Hindi lang sa military, kundi sa atin na ring paninindigan. Baka marami pa tayong mahikayat na maging kasama natin and we become united. We will no longer be divided. Iyan po ang kinakatakot ng China. Kaya yung confidence natin hindi manggagaling sa mga to. Our confidence should be on ourselves with our fellow Filipinos who are standing up against this bully. Itong mga to, itong mga allies natin, they are just, parang support. Diba? O nandito lang kami. If you need help, call 911. Or call a friend. Can I call a friend? Diba? Pero ang China, takot siya eh. Sino ba yung mga allies natin? Nakapalibot po sa kanya. Surrounded siya. Sabi ko sa inyo, even India, nung pumunta dyan yung kanilang, presidente ba yun? Gustong makakaroon ng security tie sa atin because of what China is doing also with them. Hindi ko na po babasahin ito, napakahaba nito eh. Pero, ako po, payag ako dito. Kahit ano pang sabihin ng mga Chekwa. Di po ba? Kailangan natin ng tulong. We have to become stronger para hindi po tayo lait-laitin, ibuli ng China. O ngayon, nung nabalitaan nila ito, pumupunta ang Japan sa kanila. Siyempre, kami naman, come. All you want. If you want to be our friends, okay, we can be friends. But don't be gagu-gaguhin kami, ha? Do not act like dumb Chinese, no? Sa bagay, dumb naman talaga kayo. Ang utak nyo kasi greedy kayo. Yan, iyak-iyak po sila. Binubuli kami ng Manila, Gago, hindi naman Manila ang bansa namin. Philippines, umayos ka, ha? Manila, hoy, Global Times, let me remind you. I think you don't know your geography. Manila is the capital of Philippines. Like yours, Beijing, right? Write it properly. Not only Manila. Philippines. Stupid morons. Di po ba? Eto pa po. Dagdag natin to. Asarin natin lalo sila sa balita ng Newsweek. Eto po. China State Media cries. Foul. Uy, foul. Para kang nagbabasketball, na ganun ka lang. Uy, foul. Di ako tinawagan ng foul. Para kang batang nagtantrum. Cry me a baby. Na ganun lang siya. Alam mo yon yung flappers sa basketball.
o kaya sa soccer, hindi naman nagalaw, bigla na lang pumaplap. Ayan o, Christ, foul! Ha? Nasaan? Saan kita nakanti? Overgrowing Japan-Philippine defense. Tatakot talaga sila. The question is, bakit kayo sumisigaw ng foul? Sabi nyo, emboldening, encouraging, i-encourage ng Japan ang Philippines to have the courage, no? To provoke you more? Are you that freaking stupid again? What's Japan have in terms of defense, in terms of military? Are their military superior than yours? Napaghahalata mga kababayan. Made in China eh. Di ba? Saan ka? Made in Japan? Made in China. Mamili kayo. Sinong mas matibay? Japan? China? Hindi ko na po babasahin kasi ganun din naman po ang nilalaman no? Sabi ko, tinutuya dito ng Newsweek yung Global Times, yung pinakita natin kanina. Kaya sila yun Sila yung media no? Chinese media, the Global Times, cries foul. Umiiyak daw ng foul. Cries foul Foul yan, no? Bakit? Bakit nyo didiktahan ng Japan? Kung sino ang bibisitahin nila? Bakit? Gusto nyo ring sakupin yung Japan? Bakit kayo ba yung amo ng Japan? No way! Hindi mo ba? Gago pala kayo Mga ayop Walang yato. Ito na lang sasabihin ko sa inyo. New stage in Japan-Philippine security ties. Japan's government unveiled its official security assistance framework earlier this year. Unlike the official development assistance program that targets economic and social initiative in developing countries, yung OSA o yung Official Security Assistance is meant, ito po yung gustong gawin ng Japan sa atin. OSA is meant to strengthen the defense and deterrence capabilities of like-minded countries. Other OSA recipients Japan has selected for this year are Bangladesh, Fiji, Malaysia. Kapitbahay natin, baka nangingi na rin ng tulong ang Malaysia. Kishida will fly to Malaysia after leaving the Philippines Saturday. Ay, kaya pala sila they're crying foul. O baka sasabihin na naman nung kanilang Global Times, no, yung media nila. Kishida's visit to Malaysia will embolden them to provoke China. Kaya pala Malaysia naman. I think ang Brunei hindi na kasi mayamang bansa ang Brunei, hindi ba mga kababayan? Kaya sabi ko tulad sa inyo kanina, they are surrounded. That's why the media, no, the disinformation specialist nila, baka may yung mga pro-China na Pinoy nandyan. Huwag niyong tatanggapin pabalik ng Pilipinas yan. Kailangan mailantad nyo po yan, NSC Assistant Director Jonathan Malaya, lahat ng Pilipino na pro-China na ginagamit ng China na mag-disinform sa atin, ilantad nyo po para mabira natin at makilala ng buong sambayan ng Pilipino ang mga taong kapwa Pilipino natin na makapili at traidor. O ayan. Okay? So mga kababayan, aside daw sa ODA, yung Official Development Assessment Assistance, no? OSA din ang gagawin ng Japan sa security, no? Kasi yung ODA, it targets the economic and social initiatives, yung mga infrastructure, agriculture, energy, people-to-people ties, pero ang OSA will strengthen the defense and the deterrence capabilities, lalo na dyan sa West Philippine Sea. Dapat isama nyo rin, no? PBBM, huwag kang tutulog sa pansitan. AFP Chief Browner, DND Secretary Gibo, yung ating domestic insurgents. Huwag niyong pababayaan din yan. Baka yan, tuwan-tuwa lang yan, mga sleeper cells. Meron din dyan, sleeper cells. Yung mga Chinese, yung mga spy nila, dapat mahanap nyo po yan, PNP, DILG, o AFP, dapat mahanap nyo yan, So, dalawa po ang plano ng Japan, no? Ni PM Kishida. ODA,
and OSA. Ayan. Okay? So kayo po, ano pong masasabi nyo? Ang China, cry me a river. Di ba? Bye, bye, bye. Inom ka na lang ng soda. Manigas ka, China. Doon, kung gusto nyo, umusog na kasi kayo. Sa amin muna kayo magpaalam, hindi yung sinasabi nyong kami pang magpaalam sa inyo. Oh, eto kayo. Mga pro-Chinang Pinoy, eto kayo. Yung mga walang masabi dyan sa West Philippine Sea, ignore. Eto kayo. Oh, pasensya naman kayo. Oh, look at my face. Walang pimples yan. Kasi ganito kayo. Pasensya naman mga kababayan, lakas lang nating mangasar kasi meron tayong their enemy of my enemy is my friend. Di ba? Ang lakas mang asar. Bye-bye. Comment down below. I'll see you in the next videos. God bless. Bye-bye.